State of the Nation. Nabalot ng makapal at maitim na usok ang ilang bahagi sa Visayas Avenue sa Quezon City dahil sa sunog mag-aalauna ng hapon. Umaabot ito sa ikatlong alarma bago naapula matapos ang halos 2 oras. Nasa 30 pamilya ang apektado ng sunog na inaalam pa ang sanhi. Bilyon-bilyong piso ang nawawala sa kaban ng bayan dahil sa pagpupuslit ng langis na patuloy na sinusugpo ng mga otoridad. Sa Batangas, naharang ang iligal na pagsasali ng diesel mula sa barko sa dagat. Arestado ang mahigit 20, kabilang ang 2 Tsino. Yan ang report ni June Veneracion. Bago magliwanag, sanib-puwersang sinalakay ng Bureau of Customs, PNP CIDG Batangas at Task Force Aduana ng Philippine Coast Guard ang Subukin Port sa San Juan, Batangas. Kasunod yan ng mga impormasyong may smuggling o pagpupuslit ng petrolyo roon. Naaktuhan nila ang mismong pagsasali ng diesel mula sa motor tanker Feliza papunta sa mga nakapilang tanker truck. Nakumpiska ang 217,000 liters ng diesel na nagkakahalaga ng 13 million pesos. Kinumpiska rin ang motor tanker at mga truck. Ayon sa customs, lumalabas na sa gitna ng dagat ginagawa ang pagpupuslit ng petrolyo. Karga raw ng isang foreign vessel ang krudong isinasalin sa motor tanker Feliza. 26 na suspect ang naaresto sa operasyon, kabilang ang 2 umunoy Tsino. Yung 2 Chinese national daw po ay sinasabing taga-communicate o taga-pag-usap sa crew naman ng mother vessel na kanilang kinikita sa high seas sapagkat ang crew naman daw po ng mother vessel ay Chinese din. Maharap sa reklamong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act ang mga nahuli. Gayon din ang may-ari ng barko at mga tanker truck. Ayon sa mga otoridad, dahil sa talamak na problema ng oil smuggling sa bansa, bilyon-bilyong piso mula sa buwis sa imported na langis ang nawawala sa gobyerno. Marami pa tayong follow-up operations at buong Pilipinas po ay naka-alerto na sa pagdating ng mga ganitong smuggled items. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaasahang makabibili na ng 35 pesos per kilong bigas sa mga susunod na araw. Sa bisa kasi ng idineklarang food security emergency, may lalabas na ng National Food Authority o NFA ang nakaimbak nilang bigas. Kabilang sa mga mabibilhan ng 35 pesos sa bigas ang mga Kadiwa Center. Ayon sa NFA, lugi sila ng 12 to 15 pesos per kilo sa presyong yan. Pero sabi ng Agriculture Department, kailangan itong gawin para mapababa ang presyo ng bigas at mapaluwag ang mga bodega ng NFA sa pagdating ng mga bagong ani. Ayon naman sa Federation of Free Farmers Cooperative, tatamaan din ang kita ng mga magsasaka dahil bababa sa 17 to 18 pesos ang bentahan ng palay. Ang dapat daw gawin ng gobyerno ay habulin ang profiteers o mga nagsasamantala sa presyuhan. Ang bigas namang may maximum suggested retail price na 58 pesos per kilo, ibababa sa 55 pesos per kilo bunsod ng pagbura sa world market. Sisimulan yan bukas sa Metro Manila. Sa February 15 naman ito ipatutupad sa buong bansa. Higanteng warship ng Navy ng China at 2 pang Chinese vessel na mataan sa Sulu Sea na nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Mula Mindoro, naglayag pabasilan ang 3 Chinese ships. Habang palapit ng Mindanao, sinalubong sila ng Philippine Navy Nomad Reconnaissance Plane, pati ng BRP Andres Bonifacio at BRP Apolinario Mabini mula sa AFP Western Mindanao Command. Hindi naman tinantanan ng BRP Cabra ang vessels 3301 at 3104 ng China Coast Guard hanggang makalabas sila ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa gitna ng patuloy na pag-ikot at paglapit ng mga barko ng China sa kalupaan ng Pilipinas, Pilipinas at Amerika, nagsagawa ng air exercise sa West Philippine Sea kabilang sa Bajo de Masinloc. Sabi ng China Southern Theater Air Force,
Sinasadyang pagsira sa kapayapaan at katatagan ng South China Sea ang ginawang joint patrol ng Pilipinas kasama ang isang external country. Bagong hepe ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na si Isagani Neres nanumpa na sa harap ni Pangulong Marcos. Unang pagdinig kontra fake news ng Tri-Committee ng Kamara, gumulong na. Layunin nitong tutukan na matagal na raw problema ng pagkalat ng pekeng impormasyon online. Pero sa 41 vlogger na inimbitahan sa pagdinig, 3 lang ang sumipot. Pinagpapaliwanag sila. Nagsabi naman ng ilang vlogger na nasa ibang bansa sila, habang ang ibang di sumipot sa Korte Suprema dumulog para harangin ang pagpapadalo sa kanila sa pagdinig na anilay hindi in aid of legislation, kundi pagpapahiya raw sa kanila at paglabag sa kanilang freedom of speech. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isa sa mga bentahe ng Bohol ang turismong may kinalaman sa pakikisalamuha sa mga whale shark o butanding. Pero tigil muna yan alinsunod sa executive order ng gobernador ng probinsya. Ang pagpapakain at kahit simpleng paglangoy kasama ng mga gentle giant ng karagatan. Bawal muna sa mga bayan ng Lila, Albuquerque at Dawis. May masamang epekto raw ang pagpapakain sa mga butanding gaya ng polusyon at masamang amoy sa mga kalapit na bayan, kabilang ang Panglao na isa sa prime tourist spots ng probinsya. Pwede naman daw magbalik operasyon ng mga operator ng whale shark interaction activities kung susunod sa mga ordinansa. Ilang environmental advocate at organization na ang naunang bumatiko sa whale shark feeding at swimming na tinawag nilang ecological trap at peking ecotourism. Provider ako tatay ako Diba? Hindi ko isipin ko ba yung mga inisip nila, tapos magugutom yung pamilya ko. First ultimate male survivor ng Starstruck na si Mark Heras, may nilinaw sa mga nagsasabing laos at wala na siyang career, kaya sumasayaw na lang siya sa isang club. Lagi naman ako vocal about it. Ang gusto ko makapag-provide for my family, lalo na sa mga anak ko. Any work na ibato sa akin, na i-offer sa akin, as long as alam ko hindi naman ako lugi sa talent fee, at the same time, wala akong tinatapakan na tao, sabi nga nila, at legal, I'll do it. At sa mahigit 2 dekada raw niya sa showbiz, hindi raw nagpapaapekto si Mark. Nagpaalam din daw siya sa misis na si Nicole Donesa bago tanggapin ang gig. Sarah Michelle Gellar, muling bubuhayin ang kanyang karakter sa reboot ng 1997 American horror fantasy series na Buffy the Vampire Slayer. Sa K-World, first full-length album ni G-Dragon ng Big Bang after 11 years, all set na sa February 25. Next week naman ang release ng debut solo mini-album ni Jisoo ng Blackpink. Gearing up na rin siya sa nalalapit na fan meet sa Manila. Sa susunod na buwan, ang GOT7 member naman na si JB ang magko-concert sa Pinas. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patok sa mga turista ang Santorini Island sa Greece, pero kabaliktaran ng sitwasyon sa mga nakalipas na araw. Daang-daang residente at turista ang lumilikas. Dahil yan sa serya ng mga pagyanig sa Santorini at ilang katabing isla mula pa noong January 31. Sarado ang mga paaralan at nadagdagaan ng mga flights para sa mga nais tumikas. Pero may ilang residenteng piniling manatili. Ayon sa mga otoridad, mahigit 100 pagyanig ang naitala sa Santorini kahapon. Ang pinakamalakas ay magnitude 4.9. May emergency rescue teams nang ipinadala sa isla. Sabi ng mga eksperto, posibleng magtagal pa ng ilang linggo ang mga pagyanig. Linduli ng Greece at maraming fault lines. May mga bulkan din at ang Santorini mismo nabuo dahil sa malakas na pagsabog noong 600,000 or 1600 BC. Pero wala raw kinalaman sa volcanic activities sa mga kasalukuyang pagyanig. Para sa ilang Pinoy, single man o in a relationship, ang kanila raw pagiging compatible nakabatay sa kanilang zodiac signs. Pero ayon sa isang eksperto, hindi lang dapat yan ang sukatan. Alamin sa report ni Katrina Son.
2001 pa magkakilala at naging magkaibigan sina Princess at Dec de la Cruz hanggang nagkaibigan noong 2018. Para kay Princess, compatible daw sila ni Dec base sa kanilang zodiac sign. More on strong personality kasi siya, and then very adventurous. Ako naman is the other way around. So, nasa bahay lang, tahimik. Nahawa na rin ako sa kanya kasi yun yung parati na sinecheck sa online, yung compatibility namin. Yun, kaya doon kami nag-start. Ang ibang Pinoy, gabay rin daw ang zodiac sign sa pagpili ng mamahalin. Ako ang fire, siya. Naghahanap ako ng lalaki na parang water, ganon. Para hindi kami mag-aaway. Parang naging guide na rin. Paliwanag ng psychiatrist na si Maria Bernadette Arcena, nakaugat sa pagkakaroon ng pag-asa ng mga Pinoy ang paniniwala sa love compatibility sa pamamagitan ng zodiac signs. It gives them hope na somehow, somewhere, may isang partner na naghihintay para sa kanila. Pero ayon kay Arcena, wag lang dapat iasa sa iginuhit ng bituin ang kapalaran sa pag-ibig. Alam mo, wala naman kasing magic formula in love eh. There's none. Ang mga paalala ni Arcena para sa love compatibility. Bukod sa pagiging maalaga at mapagmahal, dapat tignan ng iba pang ugali at paniniwala ng isa't isa. Magkaroon ng bukas na komunikasyon. Tanggapin ang mga imperfection ng minamahal. At sa konteksto ng kulturang Pilipino, dapat ding isaalang-alang ang pagmamahal sa pamilya. Kailangan lang talaga na tingnan nyo ang mga puso't damdamin ninyo kung saan kayo magkatugma, at importante din na lahat sa mga plano ninyo ay i-sink in kayo. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Core memory ng ilan, lalo na ng mga millennial, ang Meteor Garden. Pati na si Shan Chai, ang papel ng Taiwanese star na si Barbie Hsu. Sa kanyang biglang pagpanaw, ang ilang fans may throwback tribute. Yan ang report ni Aubrey Carampel. Ang locker na ito, hugi sa sakyang mesa na ito sa isang cafe. Sa tulay na ito, bahagi na raw ng core memories ni Sanchai, ang karakter sa Meteor Garden na binigyang buhay ng namayapang Taiwanese superstar na si Barbie Hsu. Dahil kasing edad ni Ched Oliva si Barbie, malalim daw ang hugot niya sa serye. Sinadya pa niya ang Taiwan para personal na makita ang mga lugar kung saan kinuna ng ilang eksena sa Meteor Garden. Maging si Ben, ibinahagi ang ibang hatak daw na naidulot sa kanya ng serye at ng heroine nitong si Sanchai. Naghahatak pa ako ng mga kapitbahay na manood sa bahay para sabay-sabay kaming manood. Binisita niya ang iconic spots sa National Chung Cheng University sa Taiwan. Ayan si Barbie Hsu. Oh my God! Pero si Victoria Pendaton, minsan na niyang nakita si Barbie sa isang fine dining restaurant. Oh my God! Of course. Oh my God. At nayakap pa ang idolo. Dapat masaya lang ako noon pero umiyak ako. Umiyak ako kasi I was so happy, very welcoming and very humble. Para sa kanila, na mayapa man ang sinubaybayan nilang idolo, ipinamana naman sa kanila ni Barbie Hsu ang pagkataong kaibig-ibig, matapang at may positibong pananaw na patuloy nilang isinasabuhay. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.